Nakakapanibago yung ayos ng ating mga seats, but it's good to see you once again and to put into conclusion ang ating series Sunday School na pinamagatan nating Practical Church Houstafel. And as a church, we are also an organization, we are also a family, and therefore, kailangan natin mag-usap minsan how we operate ourselves, yung mga in-house conversations natin, at ito yung ginagawa natin. May mga seats pa dito sa harap. But ang ating pag-aaralan ngayon is about actually, it's about Christian theology applied in church benevolence or benevolence ministry. Tatlo yan, no? Kung napag-aralan nyo or nabalitaan nyo siguro na this week officially na kumalas na ang Amerika sa World Health Organization, yung WHO, ang pinakamalaking organization sa pangkalusugan sa buong mundo. Ang Amerika ay napakalaking kawalan sa World Health Organization dahil ito ang pinakamalaki ang shares at contribution niya annually. Tumataginting lang naman na kulang $1 billion ang contribution ng Amerika. Kaya mapipilitan ang World Health Organization na magbawas ng operations, ng mga projects at lalo na ng mga personnel nila. Ganito kahalaga ang parte at papel ng Amerika. Pero kumalas na si Donald Trump on the first day of his presidency last year at magiging effective to after a year, and therefore ngayong week na ito ay officially wala na sa World Health Organization ang Amerika. Ang dahilan nito ay ang paniniwala ng Trump administration na nagkakaroon ng politika doon sa COVID-19 pandemic at yung mga iba pang mga kawalan ng advantage sa Amerika pagdating sa global scale. Well, gusto ko lang pakita sa inyo dito na kahit sa ang organisasyon, lalo na dito sa mga pangmalakiang organisasyon, kapag nawala ang malaking pondo, ay maapektuhan ang kanyang hindi lamang yung mga simpleng operasyon, kundi pati yung kanyang mission at yung kanyang vision. Dahil sa buhay ng isang organization, napakahalaga ng pondo. Kaya naman, sinisikap ng bawat organization na hindi lamang magkaroon ng pondo, kundi maingatan ang paggamit ng pondo. Anong silbi na pumapasok ang mga pondo sa isang organization pero hindi naman ito naiingatan. Mahalaga din sa isang organization na yung kanyang intention or purpose ay natutupad. Hindi napupunta yung salapi nito sa ibang mga proyekto na hindi naman sakop ng kanyang mission or ng kanyang purpose. Kaya dito sa ating pag-aaralan, kilala ninyo at alam nyo ang benevolence ministry, pero maganda dito magkaroon tayo ng pare-parehong prinsipyo at paalala sa ating lahat na as we do or practice itong benevolence ministry, may pinanggagalingan dapat itong same standard tayong lahat pare-pareho. And that is of course theology of the Bible. Hindi po pwedeng iba-iba tayo dito. Dapat nag-emanate mula sa doktrina ng Biblia ang mga practices natin na ito. Kasi hindi natin ito nakikita at hindi ito nakasulat ng specific kung paano ginagawa ito, but at least we can defend or we are able to defend yung mga practices natin based doon sa principle ng doktrina ng Biblia. Basahin natin yung Acts 6:1-3, sabi ng Bible, "Now in these days, when the disciples were increasing in number, a complaint by the Hellenists arose against the Hebrews because their widows were being neglected in the daily distribution." So meron palang daily distribution, merong pagtulong sa mga balo. And then sabi dito, verse 2, ano ang naging response ng mga leader ng iglesia? "And the 12 summoned the full number of the disciples," buong congregation,
and said, "It is not right that we should give up preaching the word of God to serve tables. Therefore, brothers, pick out from among you 7 men of good repute, full of the Spirit and of wisdom, whom we will appoint to this duty." So, nakita ninyo ang text na kinikilala sa buong New Testament na parang pinagsimulan daw ito ng office ng mga diakono. Hindi pa ito yung official na office ng mga deacons, pero marami naniniwala dito nagsimula ang opisina ng mga diakono. Pagdating sa Galatians chapter 2 verse 10, makikita natin na merong mas maliwanag din na command pagdating sa pagtulong sa mga nangangailangan. Verse 10, "Only they ask us to remember the poor, the very thing I was eager to do." So merong utos kay Apostol Pablo to remember the poor. Alalahanin ang mga mahihirap dahil binigyan siya ng pagsang-ayon sa kanyang pangangaral, sa kanyang ministeryo na kahit hindi galing sa apostol ang kanyang mensahe, galing mismo directly kay Kristo, kinilala ito ng Jerusalem Apostles. At kung totoo na galing sa Jerusalem Apostles ito, galing kay Kristo ito, ay magkapareho dapat sila ng doktrina na huwag pabayaan after ng preaching ang pagtuturo ay pagtulong sa mga mahihirap. Well, ang pinag-aaralan natin ay mga practical concerns at gusto nating makita na nag-emanate dapat to sa biblical doctrines ng church government, particularly sa Reformed Baptist tradition. So, kailangan nagre-reflect yung Reformed Baptist values natin dito how we operate. No? 3 yung ginawa natin. 2 na yung tapos. Una, yung Reformed Baptist polity ng eldership rule, diaconal support, at congregational consent. Dapat magmamanifest ito sa budgeting. Napaka-practical ng budgeting, pero sinasabi natin is that the budget hindi tamang magsimula sa mga diakono or sa mga miyembro. Pwedeng mag-advise, mag-suggest, pero ang vision ng mga qualified or ng mga ordained elders, sila doon nagsisimula ang budgeting, ina-execute ito ng diaconate, and of course, merong approval ang isang nagtitiwalang congregation. Napakaganda actually no ng ganitong batas or gobyerno sa Reformed Baptist. And then last 2 weeks, tiningnan natin naman hindi lang yung Reformed Baptist theology ng polity, kundi yung Baptist theology of missions. Binalikan din natin yung simula ng mga Baptist sa Inglaterra na missionary movement ang nature ng Baptist faith, kasi wala tayong pangako na ang ating mga anak ay tatawagin nating covenant children. Tayo ang covenant children mismo. So therefore, we need to, all churches ay tayo dapat ang mas mag-evangelize. Kaya ang church, missionary movement ito, at pag missionary movement, evangelistic, at kailangan dyan yung Great Commission that we need to reach the unbelievers for Christ, which means sa budgeting natin, hindi natin pwede pabayaan ang Great Commission. Meron dapat tayong intention na mag-plant ng churches, manganak ang iglesia natin. At salamat sa Diyos, may 2 tayong outreaches. Meron doon sa Limay Bataan, si Brother J.V. Maranan, at yung ikalawa doon sa Baliwag, Bulacan, na first time maririnig natin mamaya, yung bunga ng ating pagsusupport sa kanya, mangangaral siya dito mamaya. So, the diligence Baptists need in catechizing their children is the same dapat na diligence pagdating sa missionary work natin. Kaya ang mga Baptist, marami sa kanila kilala sa missionary mindedness. Ang Southern Baptist Convention, ang pinakamalaking religious Protestant religious organization sa buong mundo, ang mayroon siyang mataas na pananaw pagdating sa pagtulong sa gawain ng misyon. At dapat tayo ding mga Reformed Baptist. Now, punta tayo dito sa benevolence ministry. Ito yung madalas nakikita nyo dyan, pero aminado tayo, nagkukulangan tayo ng katuruan dito. Nagtingin ako sa internet, napaka-konti din ng mga available na mga materials at ng mga lessons. Makikita natin parang ang benevolence ministry na mamayagpag lang sa mga Reformed churches, both Presbyterians and mga PWBAP at mga Baptist. Pero gusto ko na tingnan natin itong
benevolence ministry when we apply Christian theology. Now, if we apply theology of the Bible pagdating sa sa benevolence ministry, gusto ko magkaroon tayo ng tatlo na thoughts. At ito yung gusto kong baunin natin. Una, benevolence is a priority of the diaconal ministry. Pag tiningnan mo sa Bible, ang presentation ng benevolence is kadikit niya lagi ang mga deacons. Kadikit niya lagi ang diaconal ministry. So, kung titingnan natin, the beginnings of the diaconal office precipitated on the need for benevolence. Yan ang makikita natin sa Acts chapter 6 verse 2. The widows were being neglected in the daily distribution. Meron ng distribution. Siguro dahil ang mga nagdi-distribute, Jerusalem yon, na uuna yung mga kakilala nila at yung mga taga-Jerusalem at yung mga Grecians or yung mga Hellenists, mga Greeks, hindi ito nabibigyan ng sapat na atensyon. Nagkaroon ng murmuring, complaints. Napakabata pa ng church na ito para masira. At tingnan ninyo ang ginawa ng iglesia. Ang mga leaders at yung church, nakita nila yung need. At alam nyo, tingnan nyo paano sila nag-respond. May mga ibang churches, magre-respond sila siguro, o nagkakagulo, sara na lang natin ang ministry na yan. Pero you see, ni-recognize ng mga apostles ang legitimacy ng benevolence ministry na ito. Hindi sila na-discourage dahil may problema. Hindi sila na-discourage kung mayroong murmuring, hindi nabibigyan ang mga taong ito, ginawa nila ng solusyon. At anong solusyon nila? They appointed qualified men to facilitate yung ministry na ito. Kung mapapansin ninyo, yung mga pangalan nila ng mga magiging deacons dito ay mga kakaiba. Ibig sabihin, hindi sila mga Hudyo lang. Talagang sinadya nila rin na tumingin doon sa mga tao na probably may connection sa mga Grecians na syempre qualified din. So, gusto kong i-point dito yung inherent sa calling ng mga deacons ay pag-serve. At ano yung isa sa specific nilang siniserve? Siniserve nila yung church through benevolence. So, kung ikaw ay magiging deacon or yung mga deacons natin na dalawa dito, ay reminder ito sa kanila na isa ito sa mga priority works or ministries nila. Ang pag-make sure na involved sila sa benevolence ministry ng church. At makikita natin mamaya kung gaano pa kalalim yung kanilang magiging involvement. No? Sabi ni Matt Smethers doon sa book na The Deacons, Cornelis Van Dam contends, the deacons are charged with ministry of mercy to show the love of Christ by providing for the poor and afflicted. In caring for the needs of the poor, deacons remove barriers to congregational joy. Central to a deacon's duty, Van Dam explains, is the responsibility to ensure that the joy of redemption is shared by all, which entails make certain that the poor and needy are helped and that no one lives uncomforted in the communion of the saints. So napakaganda nung sinabi ni Van Dam. No? Makikita natin to limbawa sa mga gatherings natin, magka-camp tayo or pupunta tayo sa isang lugar. May mga ilang members, they cannot afford it. Di ba? Minsan, yung mga ibang members, nag-sponsor sila. Anong intention? Para maka-join ka, para makasama ka, maranasan mo yung ganitong uri ng fellowship. And you know, before, nung early days ng church namin, we were not able to bring lahat ng members sa isang camp. But recently, natutuwa ako na may mga members nag-sponsor ng mga ibang kapatiran para makapunta sa camp. May subsidy na yung church, may tutulong pa na iba. So, nakikita natin na share ngayon yung joy, yung congregational joy na yon. Dali natin yon sa pagsuporta financially. Yung mga iba sa atin, di ba, meron tayong mga pambayad sa ating mga bills, meron tayong mga pangkain. Pero may mga kapatiran tayo, baka nawalan ng trabaho, kaya nangangailangan ng gamot. Paano nila mararanasan yung congregational joy na makarating dito at makasama on a regular basis kung alam nating may need at kailangan nila, hindi natin sila natutulungan. So, having said this, may implications ako. Una, number one, benevolence is not only a legitimate minister of the church, but an important one. Isipin ninyo, no? Nung sa Acts chapter 6, ang mga apostles nagkaroon ng complaint
hindi nila ito parang next time na yan or susunod na yan. Wag na muna natin pag-usapan, mas mahalaga itong building. Mas mahalaga itong kailangan nating magawa. Ginawa nila, pinansin nila yon, in-entertain, and then nag-usap sila with the congregation, ano kayang gawin natin? Pumili tayo ng 7 na qualified dito. So, legitimate ang benevolence ministry. Ang ibig ko sabihin doon, pag nakita nyo mamaya sa approval ng budget na merong benevolence fund dyan, wag tayo manghinayang kasi kung pera ito ni Kristo, inutos ito ni Kristo. At ito yung gusto ng Panginoong Yesus na gagastusan ng ating mga pananalapi. Pero gusto kong emphasize na important din itong benevolence ministry. If the early church excelled in helping the poor, kailangan bilang iglesia din ngayon, mag-excel din tayo. And the church must be committed to maintain the benevolence ministry, not as a show of members' generosity first. Di natin maiwasan yun. Lilitaw dito kung generous tayo o hindi. But gusto nating ma-establish, we are doing this, first of all, because of the obedience of the church kay Christ. Iglesia niya ito eh. Ito yung gusto niyang mangyari na magkaroon tayo ng benevolence ministry. At gusto kong magbigay ng halimbawa. Alam nyo, ang benevolence ministry ngayon, it is a fading ministry. As I see it, pawala na ang ministry na ito. Mula nung early church, kalakasan niya, hanggang ngayon na 21st century na masyado tayong individualistic at masyado tayong self-sufficient, o kaya naman, meron tayong fears na ang ating iglesia maging para siyang social gospel church, o kaya naman ay parang DSWD, ang nangyari is hindi na naging sikat ang benevolence ministry. Just look at your churches na mga pinanggalingan, marahil, or yung mga iba ninyong alam na churches sa evangelical world. Marami sa kanila ang wala namang ganito na benevolence ministry. Ako napunta lang ako sa Reformed Baptist, doon ko narinig yung itong benevolence ministry na ito. Na meron talagang specific funds to help our members. Dati, sa mga experiences namin, kung meron lang mangailangan ng sobrang dalang, pero wala, halos, ang magiging arm lang ng iglesia pag mag-contribute tayo, may lamay, may mag-abuloy tayo, yung mga ganun lang. But the specific funds ng church ay hindi ina-allocate dito. Another implication is, deacons are the ones tasked to facilitate the distribution of help to the poor. So gusto ko lang linawin sa inyong lahat, no? Atong mga recipients natin, marami sila, pero ang asahan natin diyan, ang mga deacons, sila talaga yung tamang tao na lalapit diyan at makikipag-usap. Ang mga deacons, kilala sila doon sa pag-aasikaso ng 3 mesa. Ito yung minister's table, the poor's table, and the Lord's table. Kaya pag Lord's Supper, kikita nyo yung mga deacons, isang uri yon ng napakatinding service nila sa atin. Kasi ang Lord's Supper is a means of grace, special means of grace yan. At ang tumatayo at nag-aasikaso sa atin ang mga deacons. Kaya we are blessed to have that kind of service. Pero isa rin sa priorities nila, minister's table, and then of course, the poor's table. That is the benevolence ministry of the church. Kaya nga, alam nyo, totoo yung sabi ng Biblia sa 1 Timothy 3:13, may reward talaga sa pagiging deacon. Mabigat ang kanilang trabaho, pero prone minsan sa criticism. Pero kung titingnan mo, malaking pribileyo ang maging diakono ng Panginoon dahil sino ba sa atin ang ayaw tumulong? Di ba gusto natin yung tumutulong? Imagine mo, ikaw ang in-appoint ng church, ikaw yung sineparate niya na para mag-asikaso. Diba? And napakasayang tingnan kung makikita nyo lang mula sa anggulo ko bilang pastor. Pag nakikita mo yung mga deacons mo, nagde-decide sila, tutulungan nila ito, mag-uusap sila. Doon sa GC namin, makikita nyo yan. O ito, may nasa ospital, o kaya ganito. Diba? Sino bang ayaw nung ganon, diba? Na gumagawa ng ganung bagay? Because marami sa atin, if we have only the opportunity, we want always to be a blessing to others. But here we are, pag deacon ka, may ganito kang special na privilege na inaasikaso mo to. Since the benevolence ministry greatly deals with handling and distribution of money, natural lang ang asahan natin dito mga ordained officers. Kasi mga ordained officers, they are tested and proven. Isa sa qualifications nila
is yung pag-handle ng pera, di ba? They should not be greedy of filthy lucre. In other words, mapagkakatiwalaan sila sa finances. Ikalawa, di sila double tongue. Isa yung gamit ng hindi double tongue, siyempre nakikipag-usap sila sa mga tao kung sino yung tutulungan nila at ganun, aasa yung mga tao sa kanila, hindi po pwedeng parang hindi sila maasahan sa ganung bagay. At huwag naman nating isipin na arbitrary lang ang ginagawa ng mga deacons pag nakikipag-usap sa mga tutulungan, ginagamit din nila, siyempre, kaya nga ordained officers sila, yung maturity nila, yung prudence at skills. Nag-i-interview sila, nag-a-assess sila, nagde-decide sila, kasama din ako, pero gusto ko lang para lang din alam ninyo, meron kaming usapan na they can decide, kalimbawa at sa certain minimum amount, na halimbawa gusto nilang bigyan itong taong ito, nagmamadali at di pa kami nagre-reply yung iba, ng ganun. Pero halimbawa medyo malaki yung nag-uusap kaming tatlo. At pag sinabi ko rin, okay nang bahala dyan, deacons, ganun na yung ginagawa nila. Pero ang point dito is meron kaming mechanism paano namin ginagawa ito in a way na maramdaman ng isang deacon na he is being trusted sa ganitong bagay. But at the same time, accountable siya sa isa't isa sa amin. Hindi pwede mag-decide ang isang deacon na magbigay na lang ng 10,000 na siya na lang ang nag-decide mag-isa. Hindi ganon. Ang pinag-uusapan lang siguro, limbawa, 1,000 or 500. Pero pag medyo lumalaki na, with the availability ng messenger ngayon, ng group chat, napakadali na lang na magsabi doon. Kaya blessing itong technology natin. So gusto ko lang sabihin sa inyo, dumadaan yan sa masusing pag-uusap kapag meron tayong mga sinuportahan. At kapag nabalitaan nyo, merong tinulungan na ganito, nag-usap-usap na kami most likely. Okay? And then, number 3, deed ministry, or tawag nila deed in comparison or in contrast to the word ministry, is subordinate to the subordinate to the pastoral ministry. Yung diaconal ministry, mas mababa siya doon sa primacy ng pastoral ministry. Huwag tayo na maging masaya masyadong nagtutulong to the point na yung pastoral ministry, yung ministry of the word ay makaligtaan na. So the deacons are the ones responsible in making sure na ang eldership ay unencumbered. Ito yung nasa Acts chapter 6, di ba? Sa Acts chapter 6, 1-4, makikita nyo dyan, sabi doon, na mga apostles, we cannot live prayer and preaching the word. Hindi natin pwedeng asikasuin to. Kailangan mag-appoint tayo ng mga aasikaso nito. Pero tingnan nyo, hindi lang sila nagpili, ito kung sino yung mayaman, o kaya yung may pinag-aralan, o kaya naman sino yung, walang ganong qualification. Ang qualification ay spiritual. Sabi niya, men of good repute. Ibig sabihin, maganda yung reputasyon. Andun na siyempre yung reputasyon sa pera. Nandun yung mapagkakatiwalaan sila, filled with the Holy Spirit, which means sila ay faithful sa ministry. Ayaw natin magkaroon ng deacons na hindi naman siya faithful sa ministry. Di ba? Hindi natin siya kasama. So, therefore, the deacons with the church must ensure also that the priority of the church remains in the investment in the word, not in the benevolence. Kasi dito pwedeng mangyari, maging social gospel tayo because merong view na nanggaling sa South America, daming mga false view nanggagaling sa South America. No? Yung tinatawag na social gospel, liberation theology, na ang gospel para daw mas kapanipaniwala siya, ang gawin mo, gamitan mo ng pera, alisin mo yung poverty para sila ay makarinig ng gospel. Mali yun actually. Ang gospel, hindi niya kailangan yumaman o hindi niya kailangan maging mahirap. Ang gospel ay applicable sa lahat ng uri ng tao. Hindi niya kailangan na payamanin mo muna siya. No? So, while we believe in the ministry ng alleviating the poor, helping the poor, we don't believe that the ministry of the church is primarily to make the poor rich or to alleviate the poor. Ang ating ministry, of course, is always priority natin, the preaching of the word. Si Timothy Keller, meron siyang magandang book, Ministries of Mercy, The Call of the Jericho Road. Sabi niya, finally, each church must grow diaconally in its life of service by our loving actions and deed ministry
The word of the kingdom becomes visible. It must find scriptural ways to bring kingly justice and relief to the poor, the broken, the outcasts, and the oppressed. Diaconal ministry becomes mature as a church discerns the nature of the needs in the area and the kind of gifts and resources Christ has put within the congregation. So, malinaw dyan na ang deed ministry ay napakahalaga para sa kapakanan ng kaharian ng Diyos. So, nagmamature dapat ang iglesia natin on this matter. Okay? So, that's the first one. Actually, hindi yan ang gusto ko maging concentration natin para review lang sa atin because we want to emphasize na pag benevolence ministry, ang naka-assign dyan ay ang mga deacons. Number 2, benevolence is an extension of Christ's compassion. Okay? So, ikalawang thought na kailangan ko o gusto ko na ma-retain sa atin, pag nag-benevolence ministry tayo, isipin natin, dapat extension ito ng compassion ni Kristo. At yun ang aim niya, na ang maramdaman ng mga taong tatanggap nito at yung church na nakaka-witness nito, ay ang na-emphasize yung compassionate heart ni Christ. Hindi yung mga deacons, lalong hindi yung pastor, o hindi rin yung mga miyembro na baka pwede nating sabihin, no, mayaman ang church namin, lumalaki yung ulo natin no, sa ganung bagay. Look at this, Galatians 6:10. So then, as we have opportunity, let us do good to everyone, and especially to those who are of the household of faith. Tingnan natin ang text na to. Kanino daw tayo gagawa ng mabuti? Ang do good dito, di ba? Ang good works sa New Testament, hindi yung mga good works na ginagawa natin sa sarili natin, but those good works that are done to others. Di ba sa atin, good work, magbigay ka ng mabuting gawa, magsimba. Hindi good work ang magsimba sa New Testament. Sa atin, tanggap natin good work yon, magandang gawain yan. Pero yung good works dito, these are deeds done to others for their good. Yun yung good works sa New Testament. So, ang do good dito is may positive tayong gagawin sa mga tao. So, sabi niya dito, kanino daw tayo gagawang mabuti? To everyone. In other words, wag tayong, wag sabihin natin na parang sa members lang tayo, sa fellow Christian lang tayo maging mabuti, gumawa ng kabutihan. Pati sa unbelievers natin, bigyan nyo ng isang mangkok ng minsan ulam ang kapitbahay nyo, di ba? Ng tinola. Magiging blessing kayo doon. At ito yung sinasabi ng Galatians 6:10. But, meron siyang sinabing especially those who are of the household of faith. So therefore, ang ating pagiging mapagkawang gawa, unahin pala natin yung household of faith. Kaya nga, minsan nung nagre-relief operations kami, nakikita nila kami, nagbabangka pa kami, paulit-ulit kaming pumupunta doon sa may San Pedro yun binibisita yung bahay ng member. To the point na yung mga kapitbahay, nakikita kami. Noon yun, daming mga dumating na help noon mula sa ibang bansa, sa ibang mga tao. May funds pa tayo. So maraming mga tranches ng help noon. Umabot yata ng 5. Tapos may dala-dala kami, nasa bangka kami, nakasako yung aming Siyempre, kita ng mga tao. Tatanungin lang, saan kami pupunta? Sabihin namin, sa member, para ganun. Naririnig namin yung mga comments nila. Itong mga Baptist na to, bakit lagi na lang mga members nila yung nila? Yun yung comment nila. Sabi naman ng iba, mukhang magbabaptist na lang kami. Yung mga katulad naming Katoliko, parang tagal pa. Wala pang minsan lang kami binigyan. Siyempre, nagko-complain. Pero, natuwa ako sa ganung comment. Gusto ko talagang ipakita sa kanila, ganun ang mga Baptist, ganun ang mga Kristiyano. Uunahin talaga natin ang mga kapatid natin. Kaya syempre, i-explain namin sa kanila na, may relief operation po kami, wag ko kayo mag-alala. Pero ito, mga kapatid namin talaga, to mga members namin, hindi namin talaga ito pababayaan. So, napakagandang testimony nun sa kanila. And then meron pa, 1 John 3:17. But if anyone has the world's goods and sees his brother, ayan na naman, yung kapatid, in need, yet closes his heart against him, how does God's love abide in him? Di ba, ang theme ng 1 John is authentic Christian faith. Ang issue dito, assurance. Tunay ka bang Kristiyano? At
lagi umiikot yan, circular yung reasoning, circular yung argument niya na umiikot sa tatlo. Kung tunay kang ligtas, may assurance ka, kailangan, alam mo yung ano ka, you believe that Jesus is the Son of God. Yung doctrinal, the doctrinal view, doctrinal test. Tapos meron ding ethical test. You are not of this world. You are not obeying the lusts of this world. Ikatlo, brotherly love. Kaya nga dito, di ba, sabi niya, kung katulad ka ni Cain, may hatred ka sa kapatid mo to the point na gusto mo siyang patayin. Yan malinaw na indikasyon na hindi ka anak ng Diyos. Dito sabi niya, kinwestiyon niya yung profession ng faith mo. Paano mo masasabing may pag-ibig ka sa puso mo kung yung kapatid mo nangangailangan sa iyong harapan, nandun yung goods mo, pero isasara mo daw, yung heart. Yung heart dito hindi cardos. Yung heart dito is yung bowels of mercy. Yung splank na, yung nararamdaman mo kapag halimbawa kinakabahan ka or parang pag o kaya naaawa ka sa isang tao. Yan yung bowels of mercy. Kaya ang Panginoon may ganun siyang bowels of mercy at kung may pag-ibig ka sa Diyos, ang pag-ibig ng Diyos ay nasa iyo, may ganito rin dapat sa iyo. Then Galatians 2:10, we should remember the poor. So, it is a consistent New Testament teaching that the gospel calls the church to exercise ministry of compassion to the needy. Ang early church, sinyak nila yung pagan society nila with their care for one another, treating their fellow Christians like brothers and sisters. In fact, nagtataka yung mga paganong Romano, paano nagagawa ng mga to? Hindi sila magkakapatid sa dugo, but they care for one another na parang mas matibay pa at mas caring pa sa mga magkakapatid. And that was true. Yung sa kanila. Halimbawa, sharing of food. Kaya diba dito, lagi kong binabanggit sa inyo yung letter to Diognetus. Yung letter to Diognetus, letter ito ng isang parang observer na unbeliever at sumulat siya kay Diognetus. Ang observation niya sa mga Christianity is, these are weird people, sabi nung letter of Diognetus. Bakit sila weird? Because they share their bread to all but not their bed at all. Sa Romano, baligtad eh. Sa Romanong tao, they share their bed with all but not their food to all. Yung pagkain nila sa kanila lang, pero yung bed nila for sexual gratification, it's very open para sa kanila. Pero mga Christians, iba. They share their bread to all, but not their bed at all. So, sa Acts 2:44-45, nung bumaba ang Holy Spirit at nagkaroon ng Pentecost, sabi doon, and all who believed were together and had all things in common. Alam natin yung all things in common is fellowship. Ano yung pagkakatulad ninyo? And they were selling their possessions and belongings and distributing the proceeds to all as any had need. O yan. Nagsisell daw sila ng mga possessions and belongings. Baka mayroong gustong magbenta ng mga sasakyan dito. Biro lang. Pero ang gusto kong banggitin is that these people, they were selling their possessions and belongings para saan? Not for their own investments, not for their own financial stability, but for the proceeds to all na nandoon. 3,000 souls ito. Pag 3,000 kayo, natural lang kailangan yung namuhay silang bilang iglesia. They were gathering together every day, fellowshipping. Anong mapapansin nyo pag may fellowship? Kailangan may mga ngataka. Di ba? Kailangan mayroong crackers, may pandesal, may tinapay. Di ba? Isa sa nakakapag-excite sa atin minsan, di ba, na matapos yung Sunday school, ay sa totoo lang, mayroong naghihintay na pandesal na gano'n, di ba? Na bago tayo magdire-diretso sa worship, merong food. But someone spent money for that food. Di ba? Someone. Kaya kung gusto po ninyo mag-participate sa gano'n, wag po kayong mahiya. Magdala kayo, mag-communicate kayo sa food committee natin. Okay? It's a form of benevolence ministry. Ayun. So, Acts chapter 2 yan, ginulat nila. Even si Barnabas, di ba? Binenta niya yung lupa niya. At yung sa Jerusalem, nung naghirap sila, may drought, anong ginawa ng Jerusalem church? Pinaghingi sila ng tulong ng mga apostles sa mga Gentiles.
At yan yung makikita nyo sa 2 Corinthians 8 and 9 na nag-support ang Macedonian churches, nag-support even yung Corinthian church para pumunta doon sa mga Jerusalem brethren. And then, they even welcome others to their homes for hospitality ministry. Itong hospitality ministry, kakambal ito ng benevolence ministry. Ito yung isa rin na fading ministry among Christians naman. Yung hospitality ministry, yung minsan we are more fascinated or we are more parang inaasikaso pa natin yung to look good rather than to do good. Ang hospitality ministry means ang sa Biblia is actually you want to do good. Hindi yung ayaw mo na magpatanggap sa bahay kasi nahiya ka, baka mapansin itong sira sa ninyo, ganito, kung nung kulang. Hindi yon. Ang hospitality is you receive visitors para makatulong. And look at this, sa 3 John 5-7. Sabi doon, Beloved, it is a faithful thing you do in all your efforts for these brothers. Ito na naman, mga kapatid na naman itong pinag-uusapan. Strangers as they are. In other words, hindi sila kasama sa local church. Hindi nila kapatid sa local church. Strangers sila. Sila yung mga nagta-travel at dahil wala pa tayong mga Tesla noon, sila ay nagta-travel na sa atin, kukunin lang natin siguro ng mga ilang oras na biyahe, pero sa kanila, mag-i-stay sila mag-overnight. Wala silang pera para sa hotel or inn. Ang gagawin nila, kukuha sila ng recommendation letter, alam nila may Kristiyano doon, may church doon sa lugar na yun, makikitulog sila. So ito nga yung sinusulatan niya, may mga nakikitulog sa kanilang mga strangers, pero mga kapatid sa Panginoon, who testified to your love before the church, you will do well to send them on their journey in a manner worthy of God. So pinanghingi pa ng support. Bakit? Kasi daw, pag nagpipreach sila sa mga Gentiles, hindi naman sila nagpapa-offering. Pag nag-evangelize sila. So ito yung mga missionaries. Pero pwede nating i-apply sa mga Kristiyano, tinatanggap nila yung mga taong nagta-travel sa kanila. Kaya napakahalaga nitong ministry na to at sa inyo mga members na binubuksan nyo yung mga bahay nyo for fellowships. I was just received by a house or a home nung Friday, yung ibang brethren, nakaschedule kaming maka-fellowship doon. And we were received properly and very sweetly, warmly. At yun yung magandang makita natin. Salamat sa inyo mga members na nagbubukas ng inyong bahay. Hindi ito kailangan na sobrang ayos or sobrang ganda. Kailangan ay pinapagamit natin yung mga tahanan natin para sa magagandang fellowship. Bigyan ko lang kayo ng halimbawa, ang mga women doon sa early church, sila yung kilala pagdating sa hospitality ministry. Hindi ito pagiging misogynist, na kailangan ng babae, sila yung nag-aasikaso, na gano'n. But that's the gift na binigay ng Diyos. Pare-pareho tayo in promises, in our sinfulness, in grace, and in our salvation. But we have different roles. At binigyan ng wisdom at ng karunungan ng Diyos ang mga kababaihan pagdating dito. Kaya nga pagdating sa pagsaserve, while we are being led sa service ng mga deacons, pero marami dyan mga kababaihan. At yan yung nakita natin pattern. Tingnan nyo sa 1 Timothy 5:9-10. Let a widow be enrolled if she is not less than 60 years of age, having been the wife of one husband and having a reputation of good works. Ito yung pag-support sa mga widows. Sino daw yung susuporta mo mga widows? Strictly speaking, sa kanilang panahon, is dapat 60 years old pataas. Kasi nga, pag bata pa, ini-encourage pa nilang mag-asawa para nang sa gayon ay mabuo pa, magkaroon pa ng pamilya. Kasi doon, madami ang namamatay na dahil walang medical technology. At the age of 30, namamatay na minsan yung husband, maraming ganon na situation, or yung wife ang namamatay. If she has brought up children, has shown hospitality, has washed the feet of the saints, has cared for the afflicted, and has devoted herself to every good work. So, tignan niyo, underline ko lang, Tignan niyo, itong mga kababaihan na to, widows specifically, they are known for showing hospitality. They were washing the feet of the saints. Ito yung nagre-receive sa bahay. Yung pag-wash ng feet, ito yung parang sa atin, magre-receive ka sa bahay, bibigyan mo ng tsinelas, pamimeriendahin mo, yung i-accommodate mo. Yan yung ibig sabihin yan.
and cared for the afflicted. Yung mga sugatan noon, wala pang mga hospital. Wala naman silang dinadala sa Green City noon or sa Sacred Heart. Ang gagawin nila, nasa isang lugar, may mag-aasikaso, may magbabantay, magvo-volunteer itong mga nanay para mag-minister doon o mga kababaihan. At anumang good work na ginagawa. So, salamat sa Diyos sa ganitong uri ng ministry. Bigyan ko lang kayo ng implications ulit. Number 1, benevolence ministry is centered on Christ. Therefore, it aims to glorify Christ by extending His compassion to a world in suffering. Ang ating gustong mangyari sa ating ministry, hindi ito pasikatan. Si Kristo ang pasisikatin natin. Sabi ni Cornelis Van Dam, it is a great blessing to be able to see and experience the results of bringing relief to those in need and sharing the joy of deliverance with them. Even though there has not yet been a complete eradication of poverty, sickness, and other needs, the diaconal ministry does give a small, joyous foretaste of perfect happiness to come. Deacons relieve the needs of those afflicted by a variety of hardships in anticipation of that great day. This is an immense blessing to be savored and enjoyed. So, maganda talaga itong ministry na ito na si Kristo. Gusto natin ma-emphasize yung ating kaligtasan kay Kristo. Now, let us beware dito. Gaya lang. Let us beware na yung benevolence ministry natin, mag-erode siya into a government-like dole-out financial subsidy. Minsan may kachat akong taga sa amin. Sabi ko, kita tayo. Sabi niya, hindi ako pwede eh. Sabi niya, bakit? May payout mamaya. Sabi, may payout kasama ka? Sa isip ko, lakas-lakas nito. Saan ka magpe-payout? Sa tupad. At sabi, magkano ang payout? Nasa 5,000, nasa 4,000. Laki nga rin naman pala ng payout sa government. Pero gusto ko lang i-remind sa atin, hindi dapat mag-erode yung ating benevolence ministry na parang ganon, na parang nagpe-payout tayo. Ang aim nito is dapat may evangelistic purpose. Even sa ating nagre-relief operation tayo sa unbelievers, we want to evangelize them. Hindi ito parang quid pro quo na pag di ka nakinig, wala kang ganon na relief goods. Mali naman yun. Ang point dito is we persuade them na maglaan sila ng panahon sa pakikinig ng salita ng Diyos. At sa mga members, local church, accountability ang kailangan dyan. So, and then, number 2, benevolence ministry makes the gospel more fragrant to others. We know the gospel is fragrant already, but it makes it more attractive pag nakikita nila mga Kristiyano, di ba? Bakit kailangan ito na magkaroon ng attractiveness pa? Kasi ganito yan. Si John, di ba, kinwestiyon niya yung genuineness ng faith ng mga taong walang compassion, pero ang gospel ministry is offensive already to the proud. Yung mga matataas ang tingin sa sarili, minsan di sila parang believe sa teaching natin. Pero pag nakita nila kung paano tayo tumulong, lalo na kapag sila yung nangailangan, na-humble down sila. At nakikita nila, maganda pala itong yung sektang pinasukan mo. Okay pala itong di ba? Nagiging attractive tuloy. Naiengganyo sila, di ba? And then, para sa iba naman, the gospel is a blessed concept or idea. But benevolence can demonstrate to others one of its sweet fruits. One of its sweet fruits. Ano ba yung sweet fruit? Isa sa mga sweet fruits ng gospel, that is to be generous. Kapag nakikita nila ito, pinapractice ng mga to yung kanilang pananampalataya. Di ba si Zacchaeus ganito, di ba? Ang sabi niya, 50% ng aking ibibigay ko. Ganito ka radical yung ng transformation na nangyari sa kanya. Di ba? So nakaka-engganyo talaga na makita ito sa mga tao. Now, pangatlo at panghuli, dito tayo matatapos. Benevolence is meant to relieve
relieve the poor, not paralyze them or to make them parasites. Ang benevolence, maganda rin na remind natin. Una, benevolence is a diaconal ministry. Number 2, benevolence is centered on Christ, or ito ay extension ng compassion ministry ni Christ. Pero ikatlo, remind din natin sarili natin. In order for us to protect yung aim ng benevolence ministry, we have to make sure na kung ano yung purpose niya, that is to relieve the poor, not paralyze the poor. Sa 1 Timothy 5:16, pakinggan niyo po muna yung argument ko na to. If any believing woman has relatives who are widows, let her care for them. Let the church not be burdened, so that it may care for those who are truly widows. Dito sa text na ito, malinaw, maging kay Pablo, na ang church dapat pinoprotektahan mula sa burdensome na uri ng ministry na hindi niya dapat i-shoulder. Kasi dito, lumilitaw, kung merong isang bata pang widow dyan, sabi niya, may relative siya, ay hindi kailangan ma-burden kung wala talagang pera, hindi siya kailangan suportahan kasi pag sinuportahan mo, di ba, nung panahon na yon, kailangan livable amount, yung nabubuhay siya. At may mga widows na ganun talaga ang kalagayan. So, sa atin, no, we are not actually being so parang extremely strict dito kasi we want to help even yung mga may sakit or yung mga younger widows kung may pera. Pero if we will come to that point that we will have meager resources, wala na tayong budget, look at this. Kung merong relatives, sila muna yung magkikare. Which means even at ito yung ina-apply ng mga deacons natin. Pag halimbawa may na-hospital, hindi kami kaagad nagsasabi na, na-hospital siya, tayo ang sasagot ng bills nila. Hindi, ini-encourage namin, i-exhaust muna yung means ninyo para hindi ma-burden yung church unnecessarily. Kasi ang pera ng church, mayroon siyang intention dyan, purpose. So, limbawa, may bill. Salamat sa iglesia sa gobyerno natin, nagbibigay sila ng guarantee letter na dadaan muna sa mga politiko. No? Minsan nagbibigay sila ng malaking amount, nakakatulong yon. Tapos kung sino yung mga nagbibigay na kaibigan, mga kapatid, yun muna yung exhaust natin. Kaya wag nating isipin din na yung mga deacons, ba't wala pa silang ginagawa? Hindi, meron. Kasi merong main principle na sinusunod. Kasi kung isipin ninyo, ma-hospital yun dito, kaya may mangailangan dito, 100 tayo. Every week na lang, meron tayong pa-offering sa ganon. Hindi natin responsibility yon. Pero salamat sa Diyos, sa iba sa inyo, nagpapadala ng personal na tulong, o kaya naman, nagkakaroon ng Pag nakita ng mga deacons, may malaking pangangailangan, laki ng bill. O dito tayo mag-share. Yun yung mga ginagawa natin. Pero dito malinaw, not necessarily ibaburden yung iglesia. And then 1 Timothy 5:8, but if anyone does not provide for his relatives, and especially for members of his household, he has denied the faith and is worse than an unbeliever. Tanong niyo siguro, Pastor, ba't mo nilagay ang text na yan? Isa itong text na naniniwala ako, nilagay ng Panginoon dyan para hindi ma-abuse ng mga churches ang pondo nila, para ma-remind na ang kalooban ng Diyos, ang mga members, they should be able to provide for themselves kung kaya nilang magtrabaho. Kasi we will deny the faith if we will not be able to provide for our needs. Diba? Kung tayo ay meron namang means, kalakasan, at opportunities. So, since the benevolence ministry is such a powerful and wonderful ministry of the church, dapat natin gawin, protektahan natin to from abuses, whether intentionally or unintentionally. When I say unintentionally, intentionally, yung benevolence ministry na-administer siya without its biblical intent and purpose. Pwede itong mangyari sa mga ibang mga churches na
yung benevolence ministry nila, bigay na lang sila ng bigay kahit na walang evangelistic purpose, walang church accountability. Unintentional naman, pwede mangyari ito sa mga Reformed Baptist churches na katulad natin. Pinapractice natin yung ating benevolence ministry nung wala ng review at wala ng accountability. Kaya masaya ako, nakita ko, pag yearly, annual ang ating nagpo-propose ng budget, ang mga deacons natin, kinakausap isa-isa, yung mga recipients natin. Kasi kailangan may review. Kailangan mo pa ba ito? O baka mas mayaman ka na sa amin. Biro lang. At tinatanong kung ikaw ay nag-a-attend ba palagi. Kasi kailangan dito na ikaw ay nagkakaroon ng pagpapala mula sa iglesia. Natural lang na tayo, sa abot na makakaya natin, supportive tayo sa gawain ng Diyos. Gusto natin, suportahan tayo ng iglesia, dapat supportive din tayo sa iglesia. So, for the church to maximize its meager resources and help the truly needy in the church, dapat mag-practice ang mga deacons at tayo rin bilang iglesia ng prudence. At i-encourage din natin yung accountability. So, mga kapatid, no, walang embarrassing dito kapag kinausap kayo ng mga deacons o kaya nilapitan kayo. Pwede ka bang kailangan, minsan yung iba sa inyo hindi naman sanay tinutulungan pero na-hospital kayo ng matagal na panahon. Hayaan nyo na tumulong ang iglesia. Pero wag tayong ma-embarrass kung dadaan tayo dito sa prosesong ito kasi yun naman ang kailangan na gawin natin. So, merong binigay si John Owen doon sa volume 16 niya na work na sabi niya, ito yung mga responsibility ng mga deacons pag sila'y nag-interview kung sino yung mga tutulungan. So, kinopya ko na lang 5 ito, no? At mabilis na natin pasadahan. Number 1, kay John Owen Pulat to, verbatim kong kinopya. That they are poor indeed and do not pretend themselves so to be for advantage. So, isa sa kailangan gawin ng mga deacons, interviewin nila, titingnan nila, sila ba talaga ay nangangailangan at ayan, it's not for advantage, no? And number 2, what are the degrees of their poverty with respect unto their relations and circumstances that they may have suitable supply? So, may iba-ibang mga members, iba-ibang pangangailangan na mga sa benevolence. Yung isa, marahil nandyan siya sa sitwasyon niya dahil nagkaroon siya ng health condition na hindi niya kaya magtrabaho at paano kukuha ng panggamot. Di ba? Napakalaking nun, dapat tulungan yun. Di ba? Buti wala naman sa atin, no? Yung halimbawa, wala kang pambayad ng bills dahil naitaya mo lahat sa loto. Ito yung ang hindi benevolence to dapat discipline eh. Pero you get the point, no po, na kailangan inaalaw natin na ma-interview tayo at malaman ito ng mga deacons. So, maganda rin itong point na to na tinuturo ko mula sa pulpit para kung isang araw, wag naman sana, pero may ma-hospital, mangailangan ng pananalapi dito, alokin kayo ng deacon, we want to help you kasi $500,000 yung iyong so, ayun, magpa-interview lang, then we will have some church votes kung kailangan para makapaglabas tayo ng money. Kasi pwede naman yon kung talagang nangangailangan at kulang yung ating pananalapi. Tayong lahat dito, privilege natin yon dahil members tayo. So, pwedeng maliit ang ibibigay, pwedeng mas malaking ibibigay, depende sa pangangailangan. And that in other things, they walk according unto rule. So in other words, sumusunod sila doon sa rules. Siguro ang tinutukoy ni John Owen dito, yung intended purpose ng money. Yung intended purpose, halimbawa, pambili mo ng gamot, hindi pwedeng pambili yan ng manok. So, totoo po yun kasi sa government, malversation, tama ba yun? Malversation yun. Yung hindi intended purpose, non-bailable pa naman yung Ang natin is kung ano yung purpose ng funds, dapat pupunta doon. We are not trying na, so therefore, wala dito na magsusupport tayo para magkaroon ng gadget or ganun, kundi sa mga basic needs lamang. The number 4, in particular, that they work and labor according to their ability. So, yung mga kayang magtrabaho, ay i-expect natin na magtrabaho sila. Ngayon, kung kulang
kanilang kinikita, ang benevolence ministry ay maaaring makatulong. And then number 5, to comfort, counsel, and exhort them unto patience and submission. So ang mga deacons, di lang sila na nagbibigay ng tulong pinansyal, nagko-comfort din sila, nagka-counsel din sila para sa bagay na to. In other words, kung may problema sa finances, hindi sagot dito lagi yung, tara, kailangan natin ng pera. Hindi, baka kailangan yung financial wisdom ng mga deacons. Tuturuan ka, sasabihan ka, o ito yung dapat nating gawin, medyo mag-budget tayo pagdating dito. And then, guidelines for the church. Tim Keller naman ito. No? Sabi ni Tim Keller, yung grace of God yan, great privilege yan, but once we receive it, kasi ang point dito grace ito ng Diyos, so bakit may kapalit? Yun yung tanong kung tutulong kayo, ba't di na lang kayo tumulong, bakit may kapalit? So, ang ganda nung ginawa ni Tim Keller, binalansi niya. Minaintain niya na yung grace of God, ang tulong, grace yan, benevolence is grace, hindi natin karapatan yan. So therefore, hindi din dapat na parang kailangan ganito para may quid pro quo, kailangan may kapalit. But on the other hand, sabi niya, dapat, kapag naka-receive ka ng grace ng Diyos, you must be responsible and accountable for that grace. Once you already accepted it, maging accountable ka doon sa power, yung fruits doon sa buhay mo. So, the benevolence ministry is gracious blessing to all beneficiaries in which there is corresponding accountability whenever one receives it. For example, yung request, sabi ni Tim Keller sa kanya tong 2 points na to, request entrance into the whole life. So, sa mga benevolence recipients po natin, kilala nyo kung sino po kayo. We do not want na maging meddlesome. Pero kasama po yun sa inaatas sa amin to become more responsible, more prudent sa pagtutulong sa inyo. Allow us to enter in your life. Ma-interview kayo, sasabihin ninyo kung ano yung problema ninyo. Huwag tayo ma-offend or parang maging awkward pag tinatanong ng mga deacons. Mahalaga din, no, pag na-interview po kayo ng mga deacons, kung sino man dito, huwag po kayo mahiya sa kanila. Ang interview po ng deacons, ang ini-intend is para malaman yung kalagayan nyo. Minsan, ang nangyayari baligtad Nahihiya sila na parang sinasabi, hindi, okay lang kami. Okay lang po kami. Okay lang. Natutuwa kami sa ganung intention ninyo, pero mas maganda malaman talaga ng mga deacons ang mas pangangailangan pa ninyo. So, the church, through the deacons, must make sure that they know the recipients and their actual situation and needs in life in order to maximize health and the resources of the church. At syempre, dahil pastor ako yung parang public representative ng SIBC. Pero alam nyo ba na maraming mga cases na even outsiders, they message me or they contact me minsan to ask help from the church, at ganito, o kaya mag-lend ng pera, ganito. And itong mga bagay na ito, syempre di ko naman na nasi-share sa inyo, pero ang lagi ko sinasabi, kung ano yung purpose ng funds ng church, kahit na ako yung pastor, I cannot, decide on this because if it is not on the purpose ng funds, and you won't, of course, do that para sa ganitong bagay na gagawin ng member or ng ibang tao, they want to take advantage or to scam, even scam yung church natin. We do not allow that. So, sa iglesia, ganun din. Gusto natin malaman yan. And then, napakaganda nitong number 2 ni Tim Keller. Let mercy limit mercy. So, dito natin i-apply mga deacons yung ating sana wag nating ma-apply pero baka kailanganin minsan if we want na ma-preserve yung ministry ng benevolence, we have to maintain yung kanyang proper order. So the church must not be embarrassed in terminating benevolence help to those who are no longer qualified to receive help. Sabi ni Tim Keller, when, if ever, do you cut off aid to a needy person? But there's only one legitimate motivation. When the person in need is acting irresponsibly, and your continued aid would only shield him from the consequences of his own behavior, then it is no longer loving or merciful to continue support. Let mercy limit mercy. You will find when this is your motive, the termination of aid can have some sobering effects of the recipient of aid.
he or she may see your spirit is one of concern and compassion, tough compassion. And then sabi pa rin niya, this means that a recipient of aid who does not respond to the gospel will have less and less claim on the resources of the church. A steadfast rejection or expression of hostility to the gospel ordinarily means that the person will not give Christians the kind of access necessary to continue to develop the person economically and personally. In other words, they will not let us truly into their lives. At some point, rejection and hostility will mean that in mercy, we must terminate our mercy. So sa mga unbelievers, kung nakita natin, binigyan natin ng minsan, tapos we continue to help them, pero hindi nagre-respond sa gospel, hindi nagre-respond dito, dapat wag tayong mahiya na i-terminate natin yung ganong pagtulong. Baka hindi na nakakatulong sa kanya. Kaya naman may member tayo na may reckless behavior. So sa mga recipients po natin ng mga benevolence, maliit lang na bagay po yan, maliit na amount po yan, hindi yan malaki. Pero of course, we need to be good stewards of the blessings that God give to us. Let us pray. Father, we thank you sa na-receive namin blessing through this lesson at nawa, nagkaroon kami ng reminder how we approach itong issue ng benevolence ministry sa paraan na glorifying sa iyong pangalan. Maraming salamat. We get to do itong benevolence ministry at nawa, nakita ng members namin yung balanse na pananaw na masaya kaming ginagawa ito pero meron kaming responsibility din na panatilihin ito sa biblical na paraan. Salamat sa mga deacons namin na nagpa-facilitate nito. Walang sweldo ang ginagawa nila pero sila mismo ay nagpapagamit palagi dito. Salamat sa kanilang pag-asikaso at salamat sa mga members namin na susuportahan ang aming budget mamaya sa mga benevolence recipients na by showing their votes mamaya. Na maipakita namin dito yung unity namin and in our obedience to the heart of Christ, which is to show compassion sa iba. Maraming salamat. We ask these things in Jesus' name. Amen. May question po? Alvin. Thank you. Thank you po pa sa lesson. Very helpful sa understand namin ng benevolence ministry. At na-appreciate ko din po yung effort na i-emphasize na i-prioritize po natin yung nasa household of faith. Ang question ko lang po is, do you think it is a mandate of the church then na mag-extend ng compassion to the unbelievers in a more formal setup? Like, ba, ibang churches po meron silang compassion ministry na sa mga street dwellers, mga ganyan. Do you think we are required to do that or is that like a nice to have? Parang ganun. Second po is, how should we as individual members deal with that approach with other people like unbelievers? I know we need to prioritize yung mga members, mga kapatiran, pero do we also have that, kung kaya lang namin, should we be encouraged to help the unbelievers? Yeah, yung unahin ko yung pangalawa kasi yun yung na-retain sa isip. Baka makalimutan. Ang tingin ko, yung conscience mo magdidictate, depende doon sa nakikita mong need na unbeliever. Kung marami kasing elements yan natitignan mo, di ba? Minsan may lalapit sa yung kamag-anak o kakilala, pupunta dito, manghihiram ng pera or maghingi ng tulong. Marami kang isipin na factors. Kung ang factors nito, kailangan i-apply mo yung tinuro natin kanina na pakialaman mo yung buhay, tanungin mo para maging responsible ka din sa blessings, huwag ka lang bigay ng bigay. Merong mga kaibigan na talaga legitimate na kailangan, minsanan, pagbigyan mo. But on the other hand, nakita mo, bawa, pampiesta lang o kaya mga ganong mga luho, siguro para hindi mo mapahiya, you will choose to, pero minimal, parang ganon. So, providence din ang pwedeng mag-dikta sa'yo at conscience mo. And then also, if we believe din, the Holy Spirit is, nagdedwell siya sa iyo, and you think na parang maganda nga na mag-contribute ka dito, yun yung mga kasamang factors. Siguro, encourage din kita na sa ganung bagay, magkaroon ka din ng assessment na tumutulong din ba tayo sa mga kapatid natin sa pananampalataya. Doon sa ikalawa,
it's a good question. Parang hindi ko naisip yun. Na magkaroon kaya tayo ng like CCM, di ba? Parang gano'n na formal na siya, kasama siya sa budget, di ba? Kasi yung question na magkaroon ng gano'n, it's a good thing, di ba? Pero hindi ko, siguro dahil sa necessity ng iglesia na meager resources siya, pwedeng ilagay siya doon sa existing benevolence at kung ano lang yung kakayanin doon. Kasi karamihan hindi siya popular sa mga Filipino churches kasi ang mga churches natin is halos sakto lang doon sa mga expenses. And even Cubao, hindi nanggagaling sa kanila yung support doon sa CCM nila sa ganung bagay. Galing sa ibang bansa. Pero yes, tingin ko kung merong need dito, limbawa sa San Simon, laging binabaha, it is good na minsan na maglaan ng pera para sa relief operation, which is we have done that, pero aminado tayo, hindi regular. Other question bago tayo mag-end? One last. Paulo. Thank you po sa lesson. Honest lang po ito. Parang nabanggit niyo po kanina about dun sa basic necessities. Though, balance rin naman po yung discussion natin na meron tayong binigay na grace sa kanila, then yung responsibility to accept that, pati yung responsibility din nila to be accountable sa atin. So, paano siya technically or practically in-apply sa mga deacons natin na ma-make sure natin na yung mga basic necessities yung ating naibibigay sa kanila? Yeah. Dito kasi ina-applyan mo talaga ng ng discretion at aminado tayo na if we err on the side ng pagiging generous rather than yung sobrang strict. Merong din kasing ina-applyan natin sila, for sure mga deacons ganun ang ginagawa. Ina-applyan nila ng trust, tiwala sa isa't isa na itong pangangailangan niya for medicines, meron silang kasunduan na this is for the medicines, di ba? You do not want na masyado ka maging nosy at parang sobrang hahanapan mo ng lahat-lahat na yon. Pero although it is not bad kung gagawin yon. We tried before, mga deacons, they thought of a good thing. Namimigay sila minsan gatas ng bigas or ganon. Pero we know naman na karamihan, even sa mga practices ng ibang church, financial ang nilalaan nila. And since we are in a church, mas mataas yung degree ng trust natin. Kung siguro sa government, like sa tupad, isipin natin, baka pang tongits pa nila. No? Pero dito, we are confident na dinadala nila yon. Ang i-apply siguro namin ng mga deacons, pag may biglang lumabas na ebidensya na napunta doon or hindi sa dapat na kinalalagyan, doon kami magre-respond in a way na para hindi naman tayo maging suspicious sa kanila. Sige po, maraming salamat. 10:22 na pala. Let's take a break. Yung